pagsama mo sa amin, Panginoon. Kanina pa lang ay naririto ka na. Salamat sa Joy, salamat Panginoon sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay ng papuri sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may-ari ng aming buhay. Sa privilege, Lord, na kami, Panginoon, ay makasamba sa inyo. Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin na maitas namin ang iyong dakilang pangalan sa amin. Thank you, Lord. Bless mo ang mga naririto. Patuloy mong pagpalain ang kanilang pakikinig. Pagdalangin ko na ang mensahe, Panginoon, ay magrema. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay pumasok sa buturan ng aming mga puso. Malaya kang nangusap sa bawat isa. Thank you, Lord. Ibinabalik po namin sa inyo ang kapurihan. Sa pangalan ng Jesus. Lahat po ay sa atin. Sige po, maaari po tayong makaupo sa biyaya ng Panginoon. Ako po ay masaya na muli ay makarating po dito sa inyo. Akala ko po ay magtatagal po ako ng gusto sa pagmimisyon. Praise God. So, hindi ko na kailangan. Kasi nagbago bigla yung outline. Seconds. Segundo, nagbago bigla yung outline. So, meron pa akong nakahandang outline. Matagal ko kung pinaghandaan yun. Pero, hindi ko alam kung bakit binago ng Panginoon yung outline. And I pray na ito po ay may makuha po tayong mensahe sa araw na ito. Are you excited na makinig po ng salita ng Diyos? Amen, amen. So, palakpakan mo rin natin ang Panginoon. Okay lang kayo dyan? May mga nakatayo na sa labas. Dito, meron pang dalawang upuan dito. Please, para nang sa ganun ay... O, dito na. Kasi gusto ko Para marinig makaupo niyo ako. po ang mensahe ng Panginoon. May dalawa pa po rito, oh. Para may katabi rito si, Kuya Bryce. si, anong pangalan? Okay, so meron pa isa. Dito na isa, please. Camera na ba yan? Praise God. Nay, dito na po kayo. Praise God. So, kung kayo po ay may Bible, wala pa kung, may nakahanda akong PowerPoint sana doon sa outline ko. Kaso biglang nagbago, so wala pa akong PowerPoint na ipapakita sa inyo. Pero pakinggan nyo na lang kung mabuti. 1 King chapter 18 verse 40, Then Elijah commanded them, Seize the prophet of Baal, don't let anyone get away. He seized them, and Elijah had them brought down to the Kishon Valley and slaughtered them there. Ito po, gusto ko pong pag-usapan po natin is about the ministry of Elijah. The ministry of Elijah. Ang gusto ko po sanang talakayin sa inyo, hopefully matalakay ko ito sa mga susunod na pagkikita po natin. So, sabi rito, who is Elijah? Elijah also is spelled Elias or Eliah. Ang Hebrew meaning ng kanyang pangalan ay Eliyahu. Na ang ibig sabihin niyan ay Hebrew prophet who ranked with Moses in saving the Israelites from being corrupted by the nature of worship Baal. Elijah names means Yahweh is my God. Yahweh is my God. Ang pangalan ni Elijah, ang pangalan niya is Yahweh is my God. The story of his prophetic career in the northern kingdom of Israel during the reign of King Ahab in Ahaziah. Gusto ko po munang tumigil po rito at gusto ko mag-report sa inyo ng konti. Nung ako po ay nag-mission ng 2 buwan sa lugar ng Tugigaraw, akala ko po papayat na ako. Kasi syempre mission, wala tayong aasahang kita. O hindi ka magtatrabaho, kundi gagampanan mo ang ministeryo ng Panginoon. Pero nagkakamali ako dahil kapag ikaw pala ay sumunod sa ministry na pinapagawa sa iyo ng Panginoon, ang blessing ng Lord ay hindi pababa, kundi overflowing blessing. Amen. Overflowing blessing. At kitang-kita po yan sa katawan. Kung bakit ko po nasabing overflowing blessing ay ito.
kapag bumababa ako sa bahay nila Estela, ang bahay po nila Estela ay malaki, aircon din po yung room. So maganda, problem ko lang ay pababa. Kasi medyo hindi maganda yung sasakyan. Ngayon, meron pa akong ginagamit na motor doon. Tapos pagbaba po ako ng bayan ng Tugigaraw Church, LOT in Tugigaraw, doon na po ako nag-i-stay ng mga ilang araw doon. At alam niya kung saan ako natutulog? Sa lodge na pag-aari ng isang kapatiran natin. At salamat, nanay. Sa lodge, doon po ako pinapatira. At hindi po ako namang problema ng pagkain dahil tuwing morning po ay meron naghahatid yung may-ari ng lodge. At dinadalhan po nila ako ng pagkain. 2 ulam, 3 ulam, mostly 4 na ulam. Ang sabay-sabay ko pong kakainin. Yun po yung blessing sa akin ng Panginoon doon. So, masaya po ako dahil maganda po yung ginawa ng Panginoon sa Lord of the Nation Tugigaraw. Masaya. Mababalitaan nyo na lang po yan kapag meron po. Ayoko kasing magbuhat ng sariling bangko. Hindi po dahil sa aking nagawa. Of course, dahil nagamit lang tayo ng Panginoon, kundi dahil po sa ginawa ng Panginoon. So, bago po ako malis doon, yung 50,000 na kubo na pinagpipray nila na magkaroon, ay nagkaroon na po ng kubo worth 50,000. Tapos yung pinaplano po nilang i-tiles yung siguro mga 12 ganito kalaking church. Okay? 12 ganito. Ipapatiles na po nila yun. Okay, so praise the Lord. Tapos nung pagdating ko po doon ay na-impose po yung kanilang strength. Yung bigla po sila nagkaroon ng kalakasan, may mga problema sila, may mga dapat solusyonan. Pero hindi, sabi ko, huwag niyo nang problemahin yan. Problema ko yan. Inako ko lahat ng problema, wala sa problema. Ako ang ng problema. So, ako naman pag may problema, pinagkakatiwala ko yun sa Panginoon. Katulad ni tatay, pinagkatiwala niya sa Panginoon. And then, masaya siya dahil nawala yung kanyang problema. Okay? So, ito yung pag-uusapan po natin ngayon na bakit dumarating sa isang tao yung problema. Okay? So, makikita pa natin dito. Dito, si Elijah po biglang lumabas during the time of Ahab in King Jezebel. Parang bigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Sa time po na yon, ang bayang Israel, sino nakakalam ng bayang Israel? Bayan ng Diyos. Okay, ang Diyos mismo ang naglabas sa kanila sa lugar ng Egypt at dinala po sila sa Promised Land. The problem lang ay ito. Kung mapapasahin niyo po yung Book of Judges, ang Israel, pag merong namumuno sa kanila, okay. Nandun yung pananampalataya nila sa Panginoon, nandun ang pananalig nila sa Panginoon. Pero pag namatay yung leader, ang bayan ng Israel ay nagiging wicked, nagiging masama, lumaalis sa Panginoon, tapos ang ginagawa ng Lord, pinapadalang sila ng kalaban, tapos ngayon, ang gagawin nila, lalapit sila sa Panginoon, ang Panginoon ay magre-raise up ng leader, at ang magiging bayan ng Israel ay magiging okay na naman sila, makakalapit na naman sila sa Panginoon. Tapos, pag namatay yung leader, ganun po yung nangyari sa Book of Judges. Pagdating po sa Book of Kings, mga kapatid sa Panginoon, sa panahon po ni Solomon, ay ginawa niya ay meron siyang 1,000 na asawa. Okay? 700 yung totoo, 300 yung tabet. Okay? So, hindi po pwedeng gawin natin yan, ha? Hindi na po pwede natin gawin yan. So, ganoon po yung ginawa niya. Ito ang problem kay Solomon ito. Pinagawan niya lahat ng templo, yung mga Diyos, ng kanyang mga asawa. Kaya naman, nagalit si Yahweh dahil sa ginawa ni Solomon, nagpalabas siya ng kalaban niya, walang iba kundi si Jeroboam. At itong si Jeroboam gustong ipapatay ni Solomon. Si Jeroboam ay pumunta po ng lugar ng Egypt, nakatakas po siya doon. Now, after po nang mamatay ni Solomon, ang pumalit sa kanya ay si Rehoboam. Rehoboam, yung kanyang anak, si Rehoboam. Rehoboam, ang anak ni Solomon,
Jeroboam yung kanyang kaaway. Bumalik po itong si Jeroboam. At ang problem lang ay hindi naging wise decision ang kinonsulta ni Jeroboam dahil dumulog ang mga Israel leaders kay Rehoboam nang sabi nila baka mo pwedeng babaan ng tax. Ang pinakinggan niya yung mga bata sa halip na po yung mga matatanda. So anong nangyari po, nahati po yung Kingdom of Israel. Nahati po yan. Yung 2 tribe ay napunta po kay Rehoboam, yung 10 tribes ay napunta kay Jeroboam. Nakikinig kayo? Now, after po niyan, mga kapatid sa Panginoon, yung 10 tribes na ito ay nagsuffer ng tinatawag na devastation o tinatawag na paghihirap dahil ang nangyari po dyan ay ito. Yan, praise God. In Jesus' name. Okay, palapang po muna natin ang Lord. Hopefully, masundan niyo ako dahil masyadong importante itong pag-aaralan natin ito. Ang sabi po doon, yung 10 tribes na ito ay nagsuffer ng hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Why? Dahil sa ginawa po ni Jeroboam. Ang ginawa niya, para hindi pumunta sa Jerusalem ang mga Israel o mga mamamayan, nagpatayo po siya ng isang dambana at nilagay niya po yung isang toro, 2 toro, na sinabi niya, ito ang Diyos nyo. Ito si Yahweh. So, ang mga tao po ay sumunod kay Jeroboam, hindi na sila pumupunta doon sa lugar na kung saan nandoon ang totoong Diyos, bagkus pumupunta na sila sa ginawa ni Jeroboam. Kaya nga, ang sabi ng Bible diyan, walang kasing sama ang ginawa ni Jeroboam. At kung babasahin niyo po ang First King, ang sasabihin mostly niya na ito, tinularan niya yung ginawa ni Jeroboam, hindi magandang ginawa ni Jeroboam. So, nakadikit po kay Jeroboam yung pangalan na tinularan niya yung hindi masamang ginawa ni Jeroboam. So, lahat po ng tao that time, si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay napalitan ng Baal. Okay? At dahil sa ganitong kaugalian nila, naging kultura, naging belief, naging kultura, at naging belief parang sa atin lang po yan, mga kapatid sa Panginoon. Tayo, dumating po sa atin yung tinatawag na Catholicism, okay? At yung dati pong pinag-uugatan ng ating panambahan, okay, ay yung tinatawag na sumasamba yung ating mga unang ninuno sa mga anito. Alam niyo yan, di ba? So, alam niyo yung kwento. So, mamaya pag-usapan natin kung may mga tanong kayo dyan, pero hindi ko yan i-explain ng gusto sa inyo dahil medyo mahaba po yung ating pag-aaralan. Ito po yung naging sitwasyon po nila. Ngayon, nagagalit ang Diyos dahil po, hindi po dahil sa Israel, kundi dahil po sa ginawa ni Jeroboam. At the same time, dahil sa idolatry, mga kapatid sa Panginoon, ito po yung nakapagpahiwalay sa Israel sa Diyos. Piruin mo, yung dati na kung saan si Yahweh ang kanilang sinasamba, napalitan po ng Baal. Napalitan mo ng Baal. So, isipin nyo na lang, kung gaano kabigat yung puso ng Diyos na dating nilabas niya sa lugar ng Egypt, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, ipinakita niya ang kayang gawin, ipinakita ng Diyos kung sino siya. And yet, pagdating ng araw, nakalimutan ng bayan ng Israel ang Diyos. At dahil dito, mga kapatid sa Panginoon, dumating itong si Elijah, at ang sabi ni Elijah ito, hindi magkakaroon ng ulan hanggat hindi ko sinasabi. Dumating si Elijah, sabi niya sa king, sabi doon, sa loob ng ilang taon, hindi magpapatak ang ulan, walang hamog na darating hanggat hindi ko sinasabi. At yung sinabi po ni Elijah, nagkaroon po ng katotohanan. Isipin nyo na lang po sa ilang taon na hindi pumata ang ulan, natuyo po yung lamesa dam. No. Joking, pero ito po yung sitwasyon nila. Ang Israel po, yung
Israel, hindi po yan matubig na lugar. Ang Pilipinas po, kahit siguro sa isang taon, hindi po matakang ulam, kahit walang hamog, hindi masyado tayo maaapektuhan. Pero ang Israel, apektado po sila. At namatay po ang kanilang pananim, namatay po yung hayop, nagkaroon ng tagutom, nagkaroon ng ganito. Kahit po yung hari, nagkaroon po na tinatawag na paghihirap that time. Kaya ang ginagawa nila, hinahanap nila itong si Elijah. Sometimes, nagkakaroon po tayo ng question, bakit dumarating sa atin yung sitwasyong ganito, pero gusto ko pong malaman nyo na masyadong matalino ang Diyos para magkamali siya. Ikaw sa ako. Masyadong matalino ang Diyos para magkamali siya. Kaya naman binigyan niya ng ganon kabigat na sitwasyon ang bayang Israel nang sa ganon sila na tumalikod, sila na si Baal na ang kanilang Diyos. Ang isa sa mga purpose ng Panginoon ay bumalik sila sa totoong Diyos. Ito po yung problema sa atin. Pag okay po yung kalagayan natin, asan tayo? Pagka marami pang laman ng bank account natin, saan tayo napupunta? Pagka wala tayong problema, saan tayo napupunta? Di ba? Hindi ako sasagot yan, kayo lang sasagot yan. Dahil alam nyo, sa sarili ninyo, pag marami kayong pera, minsan, kinakalimutan pa nating mag-church minsan. At hindi lang po minsan, minsan nagiging madalas ang minsan. At minsan pa, minsan na lang. That's true! Kaya naman, inaalaw ng Lord yung isang sitwasyon na dumating sa'yo, para pag dumating sa iyo ang sitwasyon niya, hanapin mo ang Diyos. Amen. Hanapin mo ang Diyos. At yun ang gusto ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Now, gusto kong makita niyo ito mga kapatid sa Panginoon. Dumating sa kanila, yung naging kultura po nila, polluted po sila ng wrong belief, vegan culture, mga kapatid sa Panginoon. And dahil po dito, nag-i-invite po sila ng wrath of God, ang tinatawag na pag-uusga po ng Panginoon. At sabi dito, mga kapatid sa Panginoon, the ministry of Elijah, ito po yung ministry na medyo mahirap kung halimbawa kayo po ay ministeryo ng Panginoon. At sa panahon po natin ngayon, ang lahat po ng tao ay naniniwala po sa wrong culture and wrong belief. Pakinggan niyo mabuti. Out of the Bible is wrong culture and wrong belief. Ikaw sa ko. Out of the Bible. Pag yan po ay galing po sa tao, galing po sa mga ninuno po natin noon, na hindi po nakakilala sa Panginoon, na isinalin po sa inyo, at hindi po naging batayan ang Biblia, yan po ay wrong or erroneous teaching, nang ibig po sabihin ay maling katuruan. Now, if you are the minister of God, how to minister sa mga tao na kung saan ay wrong belief and wrong culture? Tingnan niyo po, sa paligid po natin, ilan po ang mga taong naniniwala sa totoong Diyos? Ikaw sa pa. Dito na lang po sa Biblia 6, ilan po ang mga tao rito na nakakilala sa totoong Diyos? 2%, 1%, negative 20%. Goodness. And that's true. At ito po yung ginawa ni Elijah, mga kapatid sa Panginoon. Paano niya magme-ministeryo sa mga tao na wrong belief and wrong culture? Tandaan niyo po ito. Kapag hindi si Yahweh ang sinasamba,
kapag hindi ang Panginoong Hesus ang itinataas, wrong belief and wrong culture. Maliban sa Diyos natin, walang tao na po pwedeng sambahin. Amen. Maliban sa Panginoong Hesus, wala nang ibang tagapamagitan sa Diyos. Amen po ba? Amen. Now, kung hindi po ito ang belief ng isang Christian o ng isang mananampalataya, siya po ay nasa tinatawag na under the wrath of God. Dangerous! Dahil nag-i-invite po ito ng galit at puot ng Panginoon. At ang sabi po rito, kapag ikaw po ay sumasamba sa idolatry or sa Baal, mga kapatid sa Panginoon, fourth generation mo are being cursed by God. Fourth generation. Ibig sabihin, kung mamamatay tao ka, anak mo mamamatay tao, yung apo mo mamamatay tao, hanggang sa anong mamamatay tao. So, mga kapatid sa Panginoon, ito po yung katotohanan. At alam niyo ba, na kapag merong isa pong tao na nagpagamit sa Panginoon o nagministry sa Panginoon, o pwede na dumating yung tinatawag na pag-i-expose ng katotohanan at pagsasabi ng katotohanan. May kausap ako. So, I'm telling this to all of you, mga kapatid sa Panginoon, exposing the truth na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang ating Panginoong Jesucristo namin. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, meron po doon sa Tuwaw, sa ibang lugar. Alam nyo, meron pong katedral doon. Tapos yung dinodiyos po nila, yung tao. Nakukuha niya yung sabihin. Laki ng church nila. Pero, ang kinikilala po nilang parang Diyos po doon ay yung tao. So, ito pong ginawa ni Elijah, mga kapatid sa Panginoon, ay inumpisahan niya na apektuhan yung hari at inumpisahan niyang, ang tawag dito ay mag-ministry o mag-minister sa lahat po ng tao. At sa kanyang ministeryo ay hindi po madali po ang kanyang ministeryo. At ang sabi rito, sabi rito, behind his ministry, ang isa sa likod ng kanyang ministeryo ay walang iba kundi ang ating pong Diyos. Ang sabi rito, he used Elijah to prove that there is God. Okay? He exists in the life of Elijah. Na ang ibig sabihin nito, mga kapatid sa Panginoon, hindi kailanman aayawan ng Diyos ang tao na merong puso sa Kanya. Let me give you an example, mga kapatid sa Panginoon. Kahit na wrong belief, mali ang iyong kultura, pero alam ng Diyos na meron kang puso sa Kanya, alam ng Panginoon yan. At isang araw, katatagpuin ka ng Panginoon, magpapadala ng minister ang Panginoon para katagpuin ka at sabihin sa iyo ang katotohanan, sabihin sa iyo na ang dapat sambahin lamang ay si Yahweh. Amen. Amen. Kaya nga, hindi ko po hinuhusgahan ang mga tao, mga ano sila, mga kulto sila, mga ganito sila, mga ibang religion. Hindi ko po sila hinuhusgahan dahil naniniwala ako, mga kapatid sa Panginoon. Kapag totoo sa puso nila na ang pagsamba nila ay sa Diyos, aalisin ko sila sa maling kultura at sa maling katuruan. Amen. Amen po ba? Never mong sasabihin sa kanila, kaya hindi ka maliligtas. Ikaw ay mapupunta ng impyerno dahil umanib ka sa kanilang iglesia. So, hindi po tayo gano'n. Sabi mo, hindi ka gano'n, hindi ka mapanghusga. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam ng puso ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Ang isang tao ay merong araw yan sa Panginoon. Ikaw sa Panginoon? Isang araw ka lang. Alam niyo yung may isang araw ka sa Panginoon?
na ang haba-haba ng ginawa mo. Paglalakwat siya, ayaw mo maglingkod sa Panginoon, ayaw mo magministeryo sa Panginoon. Pero may isang araw talagang isang tao sa Panginoon na katatagpuin siya ng Diyos katulad ng pagtagpo niyang muli sa kanyang bayan. Amen. Hindi lang naman para sa Panginoon. Now, mga kapatid sa Panginoon, ito po yung ginawa ni Elijah na gusto kong ma-excite kayo sa ginawa ng Panginoon sa bayan ng Israel. Wrong belief, wrong culture. At ito ang ginawa ng Panginoon para sila ay makabalik sa Diyos. Ang ginawa ng Panginoon ay simple lang, sabi ng Lord kay Elijah, okay ka na rito. Lumabas ka na. Okay? Kasi si Elijah po, kung babasahin niyo po ang book of, sino nakakaalam kay Elijah? Taas ang kamay na nakakilala? Okay, bibigyan ko yun ng yung iba na hindi nakakilala sa kay Elijah. Si Elijah po, during time na hinahanap siya ni Ahab at ni Jezebel, siya po ay itinago ng Lord doon sa Batis o sa Batis. Kalimutan ko yung pangalan, Brook, you know? Doon po siya tinago ng Panginoon. Pagkatapos matuyo ang batis, ay dinala po siya sa balo. Okay? At kinakain po siya ng balo na walang hanap buhay. Okay? At after po niyan, ay pinalabas na po ng Panginoon itong si Elijah. Sabi niya, i-confront mo na si Ahab. Na magkaharap po sila ni Ahab. Sabi niya, ito na yung salot! Ang most thing gagawin po ni Ahab ay dapat papatayin po itong si Elijah. Ang sabi ng Panginoon sa hari, sabi ni Elijah, sabi niya, hindi ako ang nagbigay ng problema sa inyo. Kayo ang nagbigay ng problema sa inyo. Okay? Minsan, alam niyo ba na sinisisi natin ng Diyos, bakit mo ako binigyan ng problema? Parang hindi ko ito kaya. Question natin ang Panginoon, tama? Sabi ko nga sa inyo, masyadong matalino ang Diyos para magkamali. So, question nila Panginoon, bakit binigyan mo kami ng ganitong problema? Sabi ni Elijah, hindi ako nagbigay ng problema, kayo ang may problema. Minsan, ang akala natin, lahat ay galing sa Diyos. Pero minsan, ang madalas, yan po ay dahil din po sa atin. Amen. Ito po ang maganda sa Panginoon. Hindi nakatingin ang Diyos doon sa problema mo. O sa pagkakasala mo, kung ano man yung nagawa mong pagkakasala, nakatingin ang Diyos doon sa solusyon. Amen. Minsan yung iba, iniisip nila yung problema. Pero ang maganda yung sinasabi ni tatay, problema lang yan. Di ba? Problema lang yan. Lilipas din yan. Yan po yung katotohanan. Meron pong isang pastor tayo na dumaranas din po ng problema. Hindi po exempted yung pastor. Sa mga problema, dumaranas din po sila ng problema. Pero alam niyo po, ang sabi ng isang pastor, sabi niya, problema lang din yan, lalagpas lang din yan, bagyo lang din yan, mawawala din naman yan. That's true. Amen? Kung ang cause ng problem natin ay tayo, dahil nakagawa tayo ng hindi maganda sa harapan ng Panginoon, na para bang hinahampas tayo ng Panginoon. Ang purpose ng Lord para makabalik sa Kanya, pero matigas ang ulo mo. Ang ginagawa ng Panginoon minsan dyan ay ito. Pinapabayaan. Pero hindi ibig sabihin nun na pinabayaan ka ng Panginoon ay hindi ka na mahal ng Diyos. Gusto kong sabihin sa iyo na kahit ano pa ang gawin mo sa buhay na ito, pag tinawag ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Okay? Baka nasasagin yung mga dyan. Ano yun? Okay? Hindi. Yung sa taas pala yun. Sorry. Palapakan po muna natin muli. So, okay pa ba kayo? Ang sabi nito mga kapis pa yun, lumabas si Elijah, and after that,
Sabi niya doon, ilabas mo ang lahat ng prophet of Baal, sila ang nagiging sanhi ng problema. At kami ay maghahandog sa Panginoon. Ang sino mang maghandog sa Panginoon na tinupok ng apoy galing sa langit yung handog, yun yung totoong Diyos. Ang debate ko rito ay para patunayan lang ni Yahweh kung sino ang totoong Diyos sa panahon po nila. At dito mga kapatid sa Panginoon, ang iniisip, ang kultura ng mga tao, hindi na ang Diyos ni Elijah ang totoong Diyos, kundi si Baal na. Kaya naman mga kapatid sa Panginoon, nagharap po yung dalawa, si Elijah sa kayo 400 prophet of Baal. Nung magharap po sila, sabi ni Elijah ito, total kayo ang marami, kayo na ang unang maghandog. Nung maghandog po sila po ay pinaikutan po nila yung trono. Inabot po ng alas 12 ng gabi, ng tanghali. Wala pong Diyos na dumating at tumupok doon sa handog po nila. Tapos, dumating po yung hapon, ang sabi ni Elijah ay ito, baka naman ang Diyos nyo tulog, baka ang Diyos nyo ay bingi, baka po pwedeng lakasan nyo pa ang boses ninyo, nang sa ganun magising ang Diyos nyo at tanggapin yung handog ninyo. So ang ginawa nila, pinagsusugat-sugatan nila ang kanilang mga sarili, pero wala pong Diyos na dumating sa kanilang kalagitnaan. Ako, hindi ba ibig sabihin? Ang ginawa ni Elijah, tapos na kayo. Ako naman. Sabi ng Bible, sabi ni Elijah, buhusan nyo ng tubig yung handog. Ginawa, binuhusan nila ng tubig. Sabi niya, buhusan nyo pa. Binuhusan po nila, para lang sa ganon, malaman nila na hindi ito masisindihan ng tao. Ang matutupok po yung handog. Tapos ang ginawa nila, buhusan nyo pa hanggang sa umapaw doon sa paligid yung tubig at hindi talaga kayang sindihan ng apoy dahil yan po ay binuhusan po ng tubig. At ito, nung manalangin po si Elijah, mga kapatid sa Panginoon, isang segundo lang pagkatapos ng panalangin ni Elijah mula sa langit, biglang bumaba yung apoy at tinupok po yung handog. Sunog po yung handog at ang sabi nila, ang Diyos ni Elijah ang totoong Diyos. Alam niyo po, meron po akong nakitang aral doon po sa ginawa ni Elijah. When you pray, God answers. Amen. Maaaring ipinit ng Lord yung langit para sa iyo. But when you pray, God answers. Mahabang panahon na hindi nanalangin ang Israel sa Diyos. Nakukuha niya po yung isa. Dahil sa kanilang kultura at sa kanilang kaugalian at ang sinasamba nila, niyuyukuran nila ay hindi naman si Yahweh. Ang pinagpiprehin nila ay hindi naman si Yahweh. Lumuluhod po sila sa ibang Diyos. Tandaan niyo po ito. Ang Diyos po ay walang ay tinatawag dito, ay hindi mo maikukumpara sa kahoy, sa bato, at sa anuman. Dahil ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. After that, mga kapatid sa Panginoon, ang sabi nila, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh ang Diyos. At ang bayan ng Israel ay nanumbalik ulit sa totoong Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Pangalawang bagay na natutunan ko po rito, prayer. Pangalawa, handog. Sacrifice or handog. Yung paghandog nila, ang sabi po doon ng Bible, pag wala pong sacrifice, okay, wala pong pagpapatawad ng kasalanan. Sa Old Testament po yan. Wala pong pagtatakip ng kasalanan sa panahon po nila. Pero mga kapatid sa Panginoon, yung handog po nila ay muling nagpanumbalik sa Diyos at sa bayan niya.
gusto ko pong makita niyo ito. Na ang Panginoon, doon inihandog niya ang kanyang sarili. Sabi, He sacrificed Himself to the cross. Tayo po, mga kapatid sa Panginoon, na mga walang relasyon, malayo sa Diyos, or tiwalag sa Panginoon, galit ang Panginoon sa atin, tayo po ay ibinabalik ng Panginoon muli sa ating Panginoon, makapangyarihan Diyos sa langit. Amen po ba? At gusto kong makita niyo ito, na dahil sa paghahandog ng Panginoon, mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay tumanggap ng tinatawag na biyaya, pagpapala ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Gusto niyo po bang makita kung after ng paghahandog ng Panginoon kung anong nangyari? Ano pong sabi doon? Sabi niya, hindi papatak ang ulan. Walang hamog hanggat hindi ko sinasabi. Nung nag-pray si Elijah, tinupok po yung handog nagdala ng ulan. Prayer, honored sacrifice bring rain to the ground. Pag binasa niyo po, sabi niya doon, tingnan mo, meron ka parating. Sabi niya, wala pa akong makita. Sabi niya, balik ka doon. Merong parang kamao na namumuo. Sabi niya, tingnan mo. Sabi niya, wala po akong makita. Pagbalik po niya, meron po. Sabi ni Elijah sa king na si Ahab. Sabi niya doon, Ahab, umuwi ka at uminom ka, kumain at uminom dahil meron ng parating na blessing. Amen. Amen po ba? And sometimes, mga kapatid sa Panginoon, without the sacrifice, mga kapatid sa Panginoon, walang rain. Kung wala ang sacrifice ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, hindi po hindi po tayo tatanggap ng laksa-laksang biyaya galing po sa ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nung dumating po yung tinanggap po ng Diyos, yung sacrifice ni Jesus, mga kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po kung ano ang ginawa niya sa atin. Tingnan niyo, nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, nagkaroon ka ng kaligtasan, nagkaroon ka ng spiritual blessing, nagkaroon ka ng fruit, nagkaroon ka ng gift, nagkaroon ka ng eternal life, nagkaroon ka ng inheritance sa langit, nagkaroon ka ng mga bagay na inilaan ng Panginoon sa iyo doon dahil po sa sacrifice of Jesus. Amen. Kaya tayo, sa panahon po natin ngayon, nag-i-enjoy na lang po tayo sa bigaya, blessing ng Panginoon. Amen. Parang tayo nilang pagbalakpak. Nagyaro ba kayo? Now, sabi rito, ito po yung gusto kong magtapos dito. The character of the minister. Okay. Sabi rito, meron pong pananampalataya itong si Elijah, his faith. At kitang-kita po yan natin, sabi doon, hindi magkakaroon ng ulan. Tapos yung sinabi niya na magkakaroon ng ulan. Tapos yung pagbuhay niya doon sa bata. Tapos yung nakita po natin yung 8 himala na ginawa ni Elijah. Yun po ay dahil po sa pananampalataya ni Elijah sa ating pong Panginoon. Question, meron ka ba nito? Hindi ba? Amen. Ang isang minister, tayo mga kapatid sa Panginoon, hindi lang po tayo tinawag ng Panginoon. Sa panahon po nila, iilan lang po ang tinatawag ng Panginoon pag minister. Pero sa panahon po natin ngayon, tinatawag po tayo ng Panginoon na sa minister of God. Ang character, isa sa mga hinahanap ng Panginoon ay merong pananampalataya. Okay. Sa kanila natin pag-usapan yan kung may question kayo dyan sa pananampalataya. Kasi meron akong tanong, asang level ng pananampalataya meron ka? Ikaw ba ay walang pananampalataya o ikaw ay
merong maliit na pananampalataya o ikaw ay merong maliit na, pares maliit na, saktong pananampalataya. Kasi little faith, small faith, magkaiba kasi yan eh. Tapos yung tinatawag na great faith. Pero alam nyo, mostly hinahanap ng Panginoon yung tinatawag ng pananampalataya. Katulad kay Elijah na kayang magpababa. Kayang magtupok ng hanggan. Meron ka ba? Kasi kung meron kang ganun, mga kapatid sa Panginoon, magiging kagamit-gamit ka po sa kaharian po ng ating po. Pangalawang character of Elijah ay obedience to God. Masunurin ba tayo sa Panginoon? Okay. Pangatlong character ni Elijah yung tinatawag na courage na hindi dumating sa kanya na ang tawag dito ay nandoon po yung lakas ng loob niya na harapin po itong si Ahab at saka si Jezebel. Sabi rito, sa huli ay ito, if Elijah is alive, hindi nagugulol ako. If Elijah is alive, what would he tell? Kung buhay si Elijah, ano ang sasabihin niya sa atin? Ano sasabihin ni Elijah sa atin? Ang sabi po ng mga scholar, ito po ang sasabihin ni Elijah. If Elijah is alive today, ang sasabihin niya, submit to God, obey His command. Stand to your faith, serve God faithfully. Ikaw po ba? Submit to God and obey His command. Stand to your faith, serve God faithfully. Okay. Ang sabi ko rito sa conclusion, ang mundo ay pasama ng pasama at marami ang umaayos sa takbo ng mundong ito. Meron pa kayang makikita ang Diyos na magiging tapat sa Kanya at magpapagamit sa Kanya? Meron pa kaya? Halimbawa, yung culture, yung belief, dito sa atin, mga kapatid sa Panginoon, meron pa kayang makikita ang Diyos na maglilingkod sa Kanya? Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo, ikaw ang tayo. Palapakan nga natin ang Panginoon. Sabi pa ng isa rito, hindi ko alam kung ang nakaraan ni Elijah, kasi hindi ko pinag-aralan yung background niya. Tapos, at kung ilang taon siya nag-umpisa sa paglilingkod sa Panginoon, isa ang sigurado, ang bumubuhay niya ay pinagaling niya sa Panginoon. Amen. Okay. Pakinggan niya pong mabuti. Nagtapos po ang karer ni Elijah na sinusundo po ng chariot of fire. Dalawa lang po sila na ito pala ang Panginoong Hesus. Una, na kinuha ng Panginoon kasama yung katawan ay si Enoch, pangalawa si Elijah, at pangatlo ang ating Panginoong Jesucristo. Tatlo po sila na recorded sa Bible na kinuha, pati yung katawang lupa nila ay kinuha po ng Panginoon. Who knows na tayo man din, mga kapatid sa Panginoon, na ang buhay po natin, pag pinagamit natin sa Panginoon, disundo pa tayo. Sabi nun, hindi karo. Kundi mismo ang Panginoon po ang magsusundo po sa atin. Palakpakan po natin. Now, gusto ko pong iwanan po ito sa inyo. Nang sa ganun, hindi po kayo manghina at manggapay-pag. Amen po ba? Si Elijah kasi mag-isa lang. Wala siyang kasama, wala siyang humahaplos sa balikat na sugod ka lang, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Walang nagko-comfort sa Kanya. Amen? Mag-isa lang po siya. Pero nagamit po siya ng Panginoon ng gusto. Okay? Tayo mga kapatid sa Panginoon dito ay marami. Amen po ba?
pwede po nating maapektuhan ang buong Villa 6, Villa 7, Villa 3, Villa 4, Villa 5, bunkers, lahat po ng mga villa dyan na malalapit, pwede po nating maapektuhan sila at sabihin natin na ang Diyos na si Yahweh, ang totoong Diyos, ang Panginoong Hesus, ang kanyang tagapamagitan at ang ating tagapagligtas. At kung merong mga itataas, walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa atin. Now, dahil marami tayong mga kapatid sa Panginoon, kaya-kaya po natin gawin ang mga bagay na yan as long na nasa atin ang Panginoon. Tandaan mo ito, nung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus, hindi ka nilulubayan ni Kristo. Nasa sayo ang Panginoon. Amen. At sasabi ng Panginoon, kahit sa dulo, kahit sa huling panahon, kasama niyo ako. Ang akala mo lang, hindi mo kasama ang Panginoon. Pero the truth is, kasama mo ang Panginoon. Amen. Kaya marami nagtataka, bakit si tatay gano'n na lang, yung kanyang sitwasyon kahit namatay si kanyang wife, nandito pa rin siya nagcha-church, ang isa sa dahilan, kasama niya ang Panginoon. Bakit kami hindi bumibitaw sa paglilingkod? Ang sabi ng iba, may sahod ba? Wala! Wala! That's true! Eh, paano kayo mamuhay? Hindi niya na problema yun. Problema na ng Diyos yun. Kinabahan pa si Elijah nang dalhin ng Lord sa, sa batik. Tandaan niyo po ito. Kung hindi ang tao ang magagamit ng Diyos, tanggalin mo na sa kanya. Kung hindi ang tao ang gagamitin ng Diyos, gagamit ang Diyos ng uwak. Amen. Nalaglag pa. Naalala niyo po yung kwento ko na ang isang lingkod ng Panginoon, wala pong makain, gumamit po ng puso ang Diyos para may makain ng puso. And that's true. Pero mo yung puso may dala-dalang isang balot na dogs. Nalaglag sa kanila. Sabi nila, Lord, sana makatikim naman kami ng manok. Instantly nalaglag yung manok galing sa pusa. Ang hina naman ang pananampalataya ng Lord. Hindi ba kaya ng anghel na kami ipagluto? Kaya ng Diyos na ipagluto kami ng mga anghel. Pero tandaan niyo ito, lahat ng tumutulong sa mga lingkod ng Diyos, hindi nawawalan at hindi pinagkukulang. Basahin niyo! Hindi kailanman pinagkulang ng Panginoon yung balo. Sabi niya, ito nga meron na lang kayong pangsahing dito. At yan, kumuha na kami para lutuin to. And after that, mamamatay na kami. Ang sabi ni Elijah, lutuin mo lang. Nung niluto yun, kumain po sila. Yung laman ng kanilang lagayan ay hindi po naubusan. Yung langis po ay hindi po natutuluan. At kapag alam nyo, ito po, gusto kong i-share ito sa inyo. Yan, nakalive po tayo. Yung sabi ko, nakatira ako, pinapatuloy ako sa lodge. Yung may-ari po ng lodge, natapos po yung kanyang anak, graduate po ito, at nakapasa po ng exam. Tapos yung kanyang anak, ay natapos na sa residency ng pagkadoktora niya. What a blessing. Ako nyo, hindi man binalik ng Panginoon ng pera, pero ibinalik ng Panginoon sa kanya ng mas sigit doon sa pera. Si doktora, simpleng-simple lang, tapos na po siya ng residency. At yung kanyang kapatid na si Jan, nakapasa po ng exam sa board exam. Sa tawag ng exam niya. Siya po ay, ang tawag doon? Midtake. Midtake ba yan? Tawag? Hindi ko alam, basta. Yeah. Tapos,
na sa inyo sa mga susunod na araw. Yung blessing pa nila. Di ba, Ate Sean? Actually, si Ate Sean dahil taga-Tugigaraw po siya. So, yun lang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kung tayo po ay magpapatuloy sa Panginoon, maglilingkod sa Panginoon, mayroon kang katabi na aalalay sa iyo at sasabihin sa iyo, lakas mo lang loob mo, kaya mo yan. Nandito lang kami. At masaya po ako na maging marami po tayo sa paglilingkod ng Panginoon. Amen. Lahat po tayo rito, ano? Ayan, si PJ, ano? Makakasama natin sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God! Ayan, si Christopher yung pogi doon. Yung pogi. Ala, pogi mo! So, alam niyo po, ano? Nananalangin po tayo ng lugar dahil, Lord, kailangan po natin buksan yung tibagin yung gate dyan. So, I pray na mag-pray po natin na magkaroon na po tayo ng malaking lugar at sama-sama po tayo. Tulungan niyo po kami dahil ito po ay hindi po madali. Pag maghanap na po kayo ng mga lugar na pupuntahan po natin, makakatuwang po natin at hopefully na aircon pa rin. Ano? Praise God! So lahat po tayo ito ngayon sa biyaya ng Panginoon. Hindi na po tayo aawit. Mamaya na lang. Mananalangin na lang po tayo dahil busog naman na tayo, no? So, praise God. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Father, we thank you, Lord, sa mga oras na ito. Ikaw ang nakilala, Panginoon, hindi po ang tao. Ikaw ang naparangalan at ikaw ang laging may tataas. Salamat po sa ginawa mo, Panginoon, Jesus sa krus ng Kalbaryo, naging dahilan, Panginoon, kaya kami nagtamasa ng blessing galing po sa aming Diyos. At salamat, Panginoon, sa mga bagay na patuloy mo pong gagawin pa, Panginoon. Father, binibless ko ang iyong mga lingkod, Panginoon. Pinagpapala ko, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon. At salamat dahil meron kang ginagawa, Panginoon, sa church na ito. Salamat dahil buhay na buhay ka sa amin, Panginoon. Salamat dahil kasama ka namin sa paglilingkod, Panginoon. At salamat, Lord, dahil meron kaming provision sa iyo. At Panginoon, ipinagkakatiwala ko lang, Panginoon, ang kanilang mga buhay at patuloy mo pang pagpalain ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon. Thank you, Lord. At sa iyo ko ipinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat-lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. God be the glory in Jesus' name we pray. Amen. Okay na natin ang Panginoon. Sige, sige. Pray naman dito. Ipag-pray natin yung mga prayer request niya po. Tawagin natin si Nanay Nora. Nanay Nora ba? Mag-pray? Opo. Pray niya na. Sino na-bless sa preaching ni Pastor? Amen. Amen. So, na-bless tayo lahat. Kaya naman ang ating mga tithes. Ano pala tayo lang tayo sa Panginoon, maniwala lang tayo sa Kanya. Talentayan natin ang Panginoon. Amen. Sabi nga niya, dalhin niyo ang inyong ikapo, ang inyong handog sa Kanyang tahanan. Kundi bubuksan daw niya, dudurugawan ang langit, ang mga bintana ng Panginoon. Upang ibuhos si daloy niya ang magandang masaganang pagpapala sa inyo. Amen. Sa atin lahat. Amen. At saka, magbigay daw tayo ng kakunti. Aali daw tayo ng kukunti. Magbigay daw tayo ng malaki, marami. Aali daw tayo ng marami. Amen. Kaya, panghawakan natin ang salita ng Diyos. Ito. Taas natin ang ating mga
Kaya pues, ang ating mga handog, mga tithes. O aming amang Diyos namin na sa langit, na makapangyarihan sa lahat-lahat. Panginoon, Lord, thank you sa mga salita mo, Panginoon, O God. Naming narinig, Lord, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Panginoon, ng lahat ng mga narinig namin na salita mo ngayong umaga na ito na, Lord, tulungan mo kami na may sa buhay. Ang mga narinig namin na ito, Panginoon, para pagbulay-bulayan namin ito, Lord. Na bulay-bulayan namin, Panginoon, sa araw-araw namin buhay, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, sa iyo na nandiyan ka, Lord, Panginoon, na tunay ka nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos namin, Panginoon, Lord, na mapagpala, Panginoon, na hindi pabaya sa mga tagapaglingkod mo. Basta kami, Lord, ay marunong sumunod sa iyo, Panginoon, magtiwala, Panginoon. Thank you, Lord, Panginoon. At Lord, Panginoon, Lord, kung mayroon man, Panginoon, Lord, mga dalang hati, Panginoon, pa rin yan. Yung mabibigat, Panginoon, ang kanilang mga dala-dala, Panginoon. Lord, Panginoon, O God, tulungan mo sila, Panginoon, na matagumpayan nila ito, Panginoon. Suportahan mo sila, O God. Pagkaanin mo, Lord, patuloy ang kanilang pamatok para sa iyo. Thank you, Panginoon, Lord, na nandiyan ka, Panginoon, na patuloy, Lord, ang nagkahalo sa amin lahat, nagbibigay sa amin lahat. Lord, itong aming mga handog na ito, Panginoon, Lord, nakasulat man, Lord, hindi ang mga prayer request nila, Panginoon. Lord, Panginoon, kalahin mo, Panginoon, Lord, lahat na nagbigay, Panginoon, Lord, yung mga nagbigay na hindi napipilitan, ibaluwag ang kanilang puso, Panginoon, na magbigay, Panginoon, sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, Lord, sila. Balik mo ito, Lord, ng siksik-ligin pag umapaw na pagpapala sa kanila, Panginoon. Nakasulat man ito, yung prayer request na yan, o hindi, Panginoon, Lord. Alam mo, Panginoon, batid mo ang kanilang nanais, sinihiling sa iyo. Kaya, Panginoon, pagpalain mo ang lahat, Panginoon. Pagpalain mo rin ang aming pastor, Panginoon, sa maragang ito na naghayag ng iyong salita. Panginoon, thank you sa buhay niya. Ang senior pastor namin, Panginoon, Lord, na nagbalik na siya, Panginoon. Binalik mo siya, Panginoon. Maraming salamat sa buhay niya, pagkaloob mo, Lord, ang good health niya palagi, Panginoon. At pagkaloob mo rin, Panginoon, Lord, ang mga lahat na mga hiling niya sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay niya, Panginoon, pati ang kanyang sister wife, Panginoon, sister. Palain mo rin, Panginoon. Maging si Pastor Joy, na sila, Lord, ang namumuna sa church na ito, na sila nag-guide, Panginoon, sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Mga tupa, Panginoon. Thank you sa buhay nila, Panginoon. Ibalik mo ito, Lord, ng siksik-liglig mag-umapaw na pagpala sa kanila, pati sa kanilang pamilya, Panginoon. Thank you, Lord, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you. Itong aming dalangin, Panginoon, sa dakila mong pangalan, sa magpasang pangalan. Patuloy na binabalik namin sa iyo ang maraming papuri at maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang pagsambahan. Pangalan mo namin, Jesus, in Jesus' name. Alam niyo ba, ang sarap talaga sa church, no? Testimony mo. Announcement lang po muna, announcement. Sa Sunday po ay wala po tayo dito. Okay. So wala po tayong church dito dahil tayo po ay makikiisa sa kabuuhan ng anniversary ng Lord of the Nation Church. Ang mga taga-Tugigaraw ay luluwas, di ba? So lahat ng churches po sa iba't ibang dako ng mundo, Jensan, Davao, San man yan, ay luluwas para maki-celebrate po ng anniversary. And hopefully, ito po sa Yenares Complex. We invite you, all of you, na
umattend po tayo sa ganito. Mag-start to ng 1 o'clock. 1 o'clock. 11:30, meron po tayong service dito. And then, kung sino po yung gustong sumama, ay kausapin nyo lang po si Pastora Joyce, saka si Ate Cecil, or kaya si Sister Divine, si Nanay Nora, kausapin nyo lang po. Nang sa ganun, ma-accommodate po kayo sa ating pong mga sasakyan. Mga sasakyan talaga, no? Mga sasakyan. Okay. So, yun lang po. Wag po muna kayong umalis dahil meron po tayong pagsasalusaluhan. Ipag-pray natin. Father, we thank you, Lord, sa aming pong pagsasaluhan. At Panginoon, salamat po, Panginoon, sa joy, sa kagalakan, Panginoon, na ibinigay niyo po sa bawat isa. Thank you, Lord, sa iyo po ibinabalik ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng sabi ng Amen. Amen. Shout out. Shout out kay paring Douglas. Shout out kay paring Douglas saka kay Enigma. Shout out. Sino pa gusto mag-shout out? Shout out para kay paring Douglas saka kay paring Bart. Shout out kay Raisa. Shout out kay paring Borgs. Shout out kay Sister Joneva. Wow. May shout out daw kay paring Borgs saka kay paring Shoutout sa mga Shout out. Shout out tayo. Okay. Shout out kay Christopher. Kamusta, Christopher? Shout out. Kamusta ka? Tagal kita din nakita. Shout out. Shout out. Shout out kay Sister Stella. Shout out kay Ate Sean. Shout out kay Pastor. Shout out. Benomer. Shout out kay Brian. Anuhin daw muna natin table. Shout out kay Ate Cecil. Hello po. Hello po. Shout out kay Pastor. Pastor, ano po pamagat ng nilalagay natin editing? Ministry of Life. Ministry of Elijah. Yeah? Pastor, ano pong book of Elijah po yun? First King chapter... Okay, head count. Mamaya, sabihin ko sa'yo. Habang Sige po. kumakain, mag-head count po tayo. Shout out. Morby. Ilang kayo? Shout out sa mga newcomers natin. Shout out po sa atin kasama sa church. Shout out kay Sister Emilia. Shout out sa mga mag-aanda ng mga pagkain. Ang mother ko. Kay Ate Divine. Ito, sasandok ng kanin. Sister Emilia. Yes, ito, nagpe-prepare. Shout out. Pagpalain sila nagpe-prepare. Okay, kain tayo, kain. Kain. Ganda, oh. Shout out kay Toper. Shout out sa ating maganda at maayos ang boses. Beautiful voice. May sirang boses. Magandang Shout out pala kay paring Douglas, birthday kay ni Kapitan. happy birthday. Tawad. Hindi ko na kilala. Shout out kay Kuya Nomer. Kuya Nomer. Hello po. Condolence po. Tatag ng loob, Kuya Nomer. Naghahanda
naghahanda na po sila, naghahanda na po sila. Shout out sa ating kaibigan, mga youth. Shout out kay Mika. Takot na takot sa camera. Shout out kay Tinay. Shout out kay Blythe. Shout out kay Matthew. Shout out kay Samantha. Oh, shout out. Hello. Mamaya-maya. Shout out. Shout out kay Ling Bata. Hello, Ling. Shout out sa ating mga kaibigan. Uy, nalinawan. Sorry. First off. Oh, shout out kay Miriam. Ay, shout out po kayo. Ano gusto mong sabihin? Kuya Glenn, Sabi mo na, ngayon. kayo muna sa worship team. Kay Samantha, shout out. Uy. Shout out kay Bella. Shout out kay Mati. Tagyawat. Ako nga rin may tagyawat eh. Oh. Ryan, Shout out sa ating pastor. Pastor Francis. Shout out sa ating mga newcomers. yung maliit lang. Sige na po. Yan na, ipagpulihan na natin. Ito yung isa. I-oron po muna natin. Please. Masino wala sa amin. Wala pa. Masa Sabado. Kaya mamaya usap tayo. DJ. Ay, may mic yan. Yung mic. Ito yung po. Yan, okay na kayo dyan. Mga bata, ate, ay, ikaw magsundok muna sa mga bata. Saan na? O songs. Baka na ko. Kasi, wala pa. Sarap sa daig. Meron kami pastor, pinagsama namin ni Isha, kagabi lang namin ano. Hindi pa niya alam. Article po, alam niya. Pero yung isa yan, di ba dalawa yung dalawang Isang praise po. Na sabi ko lang kay PJ. Sige. Ano yung kay PJ? Iniisip mo, hindi ko na nakikita ang kapasunutan. Tinaw Glenn, sa dalangin mo'y tila sarado ang langit.
Tapos, oh, kapatid, nais ng Diyos, ikabatid sa lahat ng hirap at nabihag sa samahan. Oh, kapatid, nais ng Diyos, ikabatid, mananatili na sa'yo ang katagumpayan. Sinagot ka, sinagot ka niya. Ang dalangin ko ay sinagot na niya. Sinagot na, sinagot na niya. Ang panalangin ko ay sinagot na ng Panginoon. Ano pa na pa, hindi pa natapos. Pero maganda. Sige pala yan niya na. Tapusin niyo yung ano. Pagkain niyo yung Yung isa po kasi wala pang verse. Nagdugtong lang. Okay, dagdag ko na lang sa ano ko. Dagdag ko na lang sa video lang, pag-vlog. Pag ganyan. Oh! Okay, sige, ganyan naman. Oh! Ano? Ilagay sa vlog. Kasama mo rin sila. Oh, Kali-kali kasi. sa vlog yan, sa vlog. Vlog yan. Oh, shout out. Shout out sa mga guys ng ating... Paano? O, pangalan ka agad. Ay, paano? Hindi ko alam. Opa. Opa. Paano? Okay na. Okay na. Kainom muna ako. Oh, dagdagan natin ng shout out. Shout out! Ito ulit ang ating kaibigan. Oh. Nakalimutan ko pala sabihin sa'yo. Shout out! Pex Agustino. Grabe naman bro. Vlogger ka bro, vlogger ka bro. Oo nga, kailangan. Kailangan. Parang kumbanat mga kaibigan. Oo, kailangan. Memberin nyo ng kabangga. Okay, follow nyo rin si Pex Agustino sa kanyang Facebook account. Talagang nakakita sa mukha bro. Ganun eh. pinutukan talaga yung Parang nga, dikit mo ngayon. Ganun tayo kabiro eh. We are the Laughing Boy. Laughing Boy. Topic boy. Napping boy. Laughing Boy. Kaya man talaga masaya tayo dito bro eh. Siyempre, good vibes lang dapat. Good vibes lang. Parang positive. Always positive. Positive lang. Pastor namin. Pastor! pwede sana. Pastoran namin. Sa atin. Daw ka na. Special. Oh, ito. Talaga na yung... Wala si Amboy. Sige, okay na yan. Sa labas. Naintindihan ko na yung mga yun. Okay. Ating newcomers. Sila po newcomers natin. Sila po ang newcomers natin. Si tatay, si nanay, Dahil na-reserve na yan, di ba? Okay na yun. ating newcomers. 9 o'clock tayo, di ba? Newcomers. Hanggang 2 o'clock. Sila po ang newcomers namin. Ito po yung bagong sapatos na ipamamigay sa mga sa amin po, sa workers. Kamain po. Sa mga workers po ito. Sa mga workers. Ito, sa mga workers po, guys. Mga workers. Kagaya po namin sa... Para masaya yung buong celebration natin ng Thanksgiving natin. Ayos. Tayo na. Oh. Excuse me. Sa Jonah. Ayos. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo, Ate Maring? Si Ate Maring. Dalawa. Anak ko po. Ate Sean. Anak nyo. Kamusta po ang Tugigaraw?
Parang kasi magkakapatid. Okay naman po ngayon. Hindi pa rin nagbago. Ganun pa rin. Sana lobby ng Panginoon na makapag long ride ako doon. Malayo. Sulit-sulit tayo ng long ride. Malayo yun. Motor yun eh. Sige po, sige po. Shoutout sa ating magandang babae. Hindi nagpakikita oh. Actually, sila. Shoutout po sa ating kasama sa church. Christian po sila. Layo natin. Yan ang na-share po niya sa ano. Ang sabi Sabi niya, Joy? lahat sila family. Kaya matagal na daw sila. Okay. Salamat guys. Thank you. Manatili kayo manood. Salamat. God bless. Bigyan natin video ang Lord of the Nation. Soul Winning Church. Guys, salamat po sa panonood. Thank you po. Ganito po ang aming church at maganda at maraming tao. Tulungan nyo kami mag-pray na patuloy na magkaroon tayo ng panibagong malaking church. Malaking church po. Tsaka guys, maraming salamat sa panonood. Dalangin ko na pagpalain kayo. Salamat din po sa panonood. Dalangin ko rin Lord. Dalangin ko rin na palagi namin kayong kasama at pagpalain kayong parati guys. Thank you sa panonood guys. Keep watching sa aking vlog. Lagi tayong magkakasama. Thank you sa panonood. Lubos ako nagpapasalamat na nanonood kayo ng aking vlog. Guys, ito ay para sa ating Panginoon. Hindi ito para sa akin, kundi para sa Panginoon. Okay guys, ito ay para sa Panginoon, itong vlog na ito. Guys, thank you Walang sawang pasasalamat na binibigay ko sa inyo. Lagi ko kayong kasama na nanonood ng vlog na ito. Okay guys, thank you. Kita-kita tayo sunod na linggo. At bukas meron pa tayong vlog ulit. Another vlog, araw-araw. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay guys, thank you. Salamat sa panonood. Thanks for watching. God bless.